What's up guys? So for today's vlog, ikukwento ko sa inyo yung naging experience ko sa second Regional Battle of the Gun Club 2026 Shoot Fest na ginanap dito lang sa Nagituban, San Juan, La Union. This event was hosted by PNP RCSU 1 in cooperation with San Juan LU Shooters Club Incorporated. So talagang solid at well-organized yung tournament. Siyempre, hindi mawawala ang shoutout. Special shoutout sa former high school classmate ko na si Police Colonel Cherry Manabat Fajardo. Siya yung nag-invite sa akin sa prestigious tournament na ito. Thank you so much. Also, maraming salamat kay Sir Victor Verde, ang very humble president ng San Juan LU Shooters Club. And of course, sa lahat ng members ng club, saludo po ako sa inyo. So, yung Shoot Fest na ito, 3-day event siya. Started on a Friday, then ended up on a Sunday. Ako, nakapunta lang ako Sunday morning. Kasi yun lang talaga ang free time na naisingit ko from work. Mag-isa lang din ako that time. Kasi busy yung mga kids ko. Ganun talaga, priorities first. Pagdating ko sa shooting range, grabe, ang dami ng tao. Busy na yung range. Shooters were already finishing stages. Talagang ramdam mo yung competition vibe. First thing I did, nag-register agad ako sa receiving area para makuha yung scorecard ko. I registered as private individual, standard 45 caliber, high capacity category. After registration, nag-gear up na agad ako. Kasi 8 grueling stages yung kailangan tapusin. More than 160 rounds ang kakainin nun. To be honest, minimum lang talaga yung nireload ko. 160 rounds lang talaga. Kasi hindi ko sure kung matatapos ko lahat ng stages. May kailangan pa akong balikan sa bahay later that day. So medyo alanganin talaga sa oras. I arrived before noon. Pero late na rin yung registration ko. After gearing up, hindi rin agad ako nakapag-shoot kasi nag-cut off na yung mga range officers for lunch. So ayun, naghintay muna ako, kumain, pahinga konti. Good thing is, habang naghihintay, nagkaroon ako ng chance mag-bond with friends and former classmates. Kasama ko sina Police Major Jerry Manzano, who was one of the hosts of the event, at si Romel Valdez, a good friend of mine. Lahat kami competing sa kanya-kanyang categories. We even had a photo opportunity with a distinguished retired general. Honestly, as a private individual, sobrang overwhelming at humbling experience na makilala at makasama sa picture ang isang high-ranking PNP officer. After that, nakapagpa-picture din ako with my fellow Balawanyan, si Sir Alan Dumokmat Ancheta, isang distinguished lawyer at police officer ng NAPOLCOM, and competitor din sa sarili niyang category. After some time, nag-resume na yung shoot fest. Pero kahit ganon, naghintay pa rin ako ng turn ko kasi marami pang naka-line up na shooters. Hindi naman required na sunod-sunod yung stages, pero I ended up starting with stage 1, which is a long course. Normally, hindi talaga ideal magsimula sa longest course. We usually start with a medium course para kung may gun issues or malfunctions, hindi agad malaki ang mawawala sa points. Before every stage, very detailed yung stage briefing ng range officers. Ine-explain nila kung anong klase yung course, short, medium or long, ilang targets at anong klaseng targets, ilang minimum rounds ng bala, starting condition ng baril, condition 1, magazine inserted, chamber loaded, condition 2, magazine inserted, no chamber loaded, condition 3, no magazine inserted, no chamber loaded, shooting areas to consider at starting point ng shooter. After briefing, we're allowed to walk through the course. Doon mo iseset yung foot placement mo, transitions at bilang ng bala per sector para alam mo kung kailan ka magre-reload. After setting my game plan for stage 1, ready na ako, kahit kinakabahan ng konti. Buti na lang bago ako sumali sa competition na to, nakapag-dry fire at konting live fire training ako. Malaking tulong siya sa form, composure at presence of mind ko. Okay yung start ko sa first sector.
Pero nung dumating na ako sa far steel plates at poppers, doon na nagkaroon ng problema. I was re-engaging them twice or even thrice. Minsan, kailangan ko na lang i-leave para makatipid sa oras. Aaminin ko, during training, hindi ako masyadong nag-focus sa steel targets, kaya hindi ako comfortable sa kanila during competition. Nagkaroon din ako ng issue sa ejection ng shell, kaya may moments na kailangan kong i-rock yung slide para maklear yung chamber bago makapag-engage ulit ng target. Doon na pumasok yung anxiety. Medyo nataranta. May moment na nag-freeze yung trigger finger ko. May konting flinch din. Honestly, bad run talaga yung first stage ko. Pero thankful pa rin ako kasi kahit may malfunctions, hindi ko tuluyang nawala yung presence of mind. After that first stage, I'll be honest, nawalan ako ng gana. May hesitation na ituloy pa. Pero naalala ko kung bakit ako sumali sa ganitong competition. Hindi para manalo agad, kundi para mag-enjoy, matuto at mag-gain ng experience. Winning is just a bonus. Extra reward ng effort sa training and a blessing from God kapag hindi ka sumuko kahit may setbacks. So ayun, I decided to keep moving forward. Hanggang sa 5 stages lang talaga ang natapos ko. Kasi naubusan na ako ng bala para sa remaining stages. Yung mga stages na natapos ko, honestly, hindi rin sila yung kinalabasan na inaasahan ko. Kasi naka-experience pa rin ako ng malfunctions. Same sa nangyari sa first stage ko. May 1 point pa nga na nagka-problem yung magazine ko. Or yung base cover or yung holder ng magazine spring natanggal sa body. Kaya nagkalat yung mga bala. Siyempre, I had to switch and reload to another magazine, which cost me precious time during the run. Pero on the brighter side, may magandang takeaway din. Habang tumatagal, natututo akong mag-adjust ng positioning ko lalo na sa steel plates at poppers. Mas naging comfortable na ako sa pag-engage sa kanila kumpara nung una. And malaking bagay yon para sa confidence ko. Marami talaga akong natutunan sa competition na ito. From gun handling, stage planning, mental composure, hanggang sa pag-handle ng pressure at unexpected malfunctions. Lahat yan, dadalhin ko sa next competition. Sana lang maalala ko lahat at ma-apply ko siya properly para mas maayos yung performance next time. So ayun guys, thank you so much for watching. I really appreciate your time and support. Hopefully, makita ko ulit kayo sa next adventure, next competition, and next learning experience. Until then, stay safe, stay disciplined, and keep improving.